Napakatahimik ng buong paligid. Sa sobrang tahimik, parang pati sariling paghinga ni Alton ay naririnig niya. Funny how he had never noticed it before. Hindi naman maingay si Daphne pero noong nandoon ito ay hindi niya nararamdaman ang mausolyo na katahimikan. Or was it the fact that he was alone that was bothering him? Pero bakit naman siya mababother? Iyon ang tanong niya sa sarili. Default mood na niya ang mag-isa. Sanay na siya sa ganon, and most of the time, he even prepared it that way. Kung ganon, ba't hindi ka mapakali ngayon? Napatayo siya mula sa harap ng piano. Naglakad-lakad siya sa malaking silid, kapag kuwan ay napatitig sa kadiliman sa labas. Mabining hangin ang umaplo sa balat niya at kasabay niyon ay ang tunog ng hangin idinuduya ng mga sanga. It was such a soothing sound and yet he was not soothed. Kaninang umaga lang umalis si Daphne para tingnan ang bahay na pinapa-ocular inspection daw rito ng pinagtatrabahuan nito. Posibleng magpalipas daw ito ng gabi roon kaya hindi siya dapat mag-aalala rito kung hindi ito makakabalik ng araw na yun. Hindi naman siya nag-aalala. Hindi pag-aalala ang nararamdaman niya. Oh man, bakit ba parang aligaga siya dahil lang wala si Daphne? Parang may kulang sa bahay at sa pagkatao niya dahil doon. Enough of this. Pinilit niya ang sarili na bumalik sa harap ng piano. As he stared at the case, image and memories of Daphne flitted through his mind, and he soon found himself smiling. Nakakagaan ng pakiramdam ang mga alaalang yun. And as the image kept coming, he felt the urge to touch the case. Bumaba sa mga tiklado ang mga daliri niya nang halos hindi na niya namamalayan. And soon, a lovely melody flowed from his fingers. In a short while, so short it amazed him, he was able to compose a whole song. Ramdam niyang nanggaling sa puso niya ang awitin dahil nagawa niyang isulat ang mga nota ng hindi nag-aatubili o nalilito. And when he played the melody again, his heart seemed to be humming the same lovely tune. Ilang beses pa niyang tinugtog yun. Kapag kuwan ay ang mga titik naman ang tila kusang sumulpot sa isip niya. Like a thief, you came into my life, bursting in and stealing my heart. Finding you is a gift, the best I've ever received. Kung dati ay kagaya ng tigang na disyerto ang isip niya, ngayon ay kasing yaman na yon ng lupang nabudbura ng abono. Ang bilis ng pag-usbong ng mga ideya at sa isang katulad niya na matagal nang nagsusulat. Alam agad niya kung maganda ang kanyang nalikha, and the song he was able to create spoke to him in a way that none of his past work had ever done. Maraming bisis pa niyang tinugtog ang awitin. Maraming pinalitan sa titik niyon. Pero sa pagsapit ng bukang liwayway, ay buo na niya ang kanta, and it sounded like a winner. As the last notes he played faded into the air, an exuberance he hadn't felt in a long time filled his being. Napasigaw siya sabay taas ng isang kamay niya sa iri. Tumayo na siya mula sa bench. Saka tumuloy sa kwarto niya. At sa sandaling lumapat ang ulo niya sa unan ay nakatulog na siya. Nang magising siya ay inalihan siya ng matinding kaba. Napanaginipan lang ba niya ang lahat? Pero naglaro din agad sa diwa niya ang awiting nabuo niya at pinatunayan yon na hindi isang panaginip lang ang lahat.
Abala siya sa pagtipa sa piano nang marinig niya ang paghinto ng sasakyan sa labas. At ang sayang ng nagdaang gabi pa pumupuno sa kanya ay umakyat ng ilang antas bunsod sa kaalamang nandoon na si Daphne. Magandang umaga, masayang bati nito sa kanya nang makapasok ito sa pinto. He just gazed at her for a few seconds. Humigit kumulang 24 oras lang niyang hindi ito nakita pero ganun na lang ang tuwa niya ngayong nasilayan uli niya ito. Maganda ka pa ng dihamak sa umaga, na wika niya nang sa wakas ay maalala niyang magsalita. Inatake ka ba ng maligno habang wala ako? Natatawang ganti nito. Isang gabi lang akong nawala ka na rin sa sarili mo. Sinabihan ka lang na maganda ka, na maligno na ako, ganti niya. Pero siguro ay totoo ang sinabi mo, na maligno nga yata ako kagabi. Or should I say, my long-absent muse decided to pay me a visit. Ha? Mukhang hindi nito naintindihan ang sinabi niya. May sorpresa ako sa iyo. Sabi niya sa halip na magpaliwanag. Halika, hinawakan niya ang kamay nito. Napangiti siya sa init na nadama niya sa pagdadaof ng mga palad nila. Hindi na siya nabahala dahil doon. In fact, he welcomed the feeling because it made him feel so alive. Parang kinapos ng hangin si Daphne yon nang napansin niya nang bigla na lang hagipin ni Alton ang kamay niya. Nakawala sa tamang ritmo ng paghinga ang kiniting idinulot niyon sa kanya. She missed him. Kinagulat niya ang realization na yon. Isang gabi lang silang hindi nagkasama pero kanina nang masilayan uli niya ito ay parang tuwang-tuwa siyang makita ito. Sabik niyang pinagmasdan ang itsura nito at sa bawat paghagod ng mga mata niya rito ay umakyat ng ilang antas ang kasiyahang dumadaloy sa kanyang kalooban. Kaliwalas na itsura nito ngayong umaga. Parang tuwang-tuwa ito at sobrang excited habang banayad siyang hinihila papunta sa bulwagan. Nang makarating sila roon ay saka lang nito binitawan ang kamay niya, na agad namang nakadama ng pangungulila sa palad na kanina ay nakahawak doon. He sat at the piano bench and after a few seconds he started playing. Sinabayan na rin ito ang pagtugtog ng pagkanta. It was a song that spoke to her heart. Para bang ramdam na ramdam niya ang sinasabi ng mga titik niyon at ang musika ay nagpapaalala sa kanya ng pakiramdam ng isang taong nagmamahal. She tried thinking of Chick as she listened to the song. Kung tutuusin ay ito siguro ang masasabi niyang taong minahal niya. Pero parang hindi bagay na ito ang maglaro sa diwa niya. Sa pilitang humaliliro ng imahe ni Alton at nang ito na ang manuot sa imagination niya, ay tila lalo niyang naramdaman ang sinasabi ng kanta. She was so surprised by what she felt that she failed to notice that the song had ended. What do you think? Nawari lang niya yon nang magsalita ito. Alton, hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya. Her heart was so full of emotion, making it hard for her to speak. Is it that bad? Napalis ang aliwalas ng mukha nito. Bad? Of course not. It's so wonderful. Halos pabulong lang na wika niya. Ang damdaming binuhay sa kanya ng awitin ay lumaragasa pa rin sa kanyang kalooban. Kaya siguro hirap siyang mag-isip at magsalita. It's so wonderful. Ulit niya sa tinig na namamaos dahil sa malalim na emosyon. Mabilis na tumayo ito, iglap din lang ay nasa tabi na niya ito. You really think so? Paniniyak nito. And please don't pull my leg. Ang ganda, Alton, sobra. Yes! Sumuntok ito sa hangin. Yes! You did it! Sambit niya. Tuwang-tuwa siya para dito. I did, didn't I? There was wonderful in his eyes. I did, yahoo! Kasunod niyon ay kinabig siya nito at ikinulong sa mga bisig nito.
Naintindihan niya kung bakit ganun na lang ang pagbubunyi nito. Saksi siya sa pagpupunyagi nito. Naikwenta na rin nito sa kanya ang mahabang panahong naging kasintuyot ng disyerto ang isip nito. He was even starting to doubt himself big time. He told her, kaya ngayon, alam niya na napakalaking bagay para dito ang makalikha ng awiting pasado sa mapanuring pandinig nito. Gumanti siya ng yakap dito. It made her very happy to share such a moment with him. It was a time of triumph, and the moment was made so much sweeter by the knowledge that she had seen him overcome his struggles. Bahagya itong lumayo sa kanya para tumingin sa mukha niya. Bunsod pa rin marahil ng matinding kasiyahan, isang halik ang mabilisan nitong idinampi sa mga labi niya. A brief kiss was what he probably meant to give her. Inasahan niya na titigil agad ito, lalo na at nang maglapat ang mga labi nila, ay umakma ito na lalayo na. Pero parang natigilan ito, nag-atubili. Kapag kuwan ay naging mas maalab pa ang halik na iginawad nito sa kanya, lalo ring humigpit ang mga bisig nito na nakapaikot sa kanya. Sumagi sa isip niya na magprotesta at pumalag, pero nananaig ang pagnanais niyang matikman pa ang mga halik na nagpapabilis ng tibok ng puso niya pati na ang pagdaloy ng dugo sa mga ugat niya. It was a kiss that awakened all her senses and made her want to cry out from sheer happiness. Shock na shock siya sa damdaming napakabilis na nabubuhay sa kanya as his arms enveloped around her. It was like coming home to a house that was safe and warm. It also ignited something inside her that she had never imagined she was capable of feeling. Matinding pagkabagabag ng konsensya ang umatake sa kanya. Bakit kay Jake ay hindi siya nakadama ng ganun kahit minsan? Kapag ito ang kasama niya ay masaya siya. Oo, kontento rin kadalasan, lalo na kapag wala silang pinag-uusapan na may kinalaman sa mami nito. Pero walang ganung damdamin na bubuhay sa pagkataon niya. Iyon bang parang biglang may magkukulang sa kanya kapag nawala siya sa mga bisig na nakayakap sa kanya at sa mga labing naghahasik ng pinaghalong kilig at init sa kanyang mga kalamnan. What's love anyway? Naalala niya ang tanong ni Alton noon. This is love. May sumagot sa kanya. Iwan niya kung puso niya yun, and she knew it was right. This was love, all right. It was a feeling so wonderful that it could make one forget everything else. Ganun pa man, napakamapanganib din yata yun. Tiyak niya, ang sakit na magmumula sa ganun kasidhing damdamin ay hindi biro. Ilang tao na ba ang nahibang sa ngalan ng pag-ibig? Alton meant to give Daphne just a peek on his lips. Hindi nga siguro niya dapat ginawa yon, pero nang mapatingin siya sa mga labi nito, ay hindi niya napigilan ang pagnanais na dampian ng halik ang mga yun. Natulig siya sa naging epekto sa kanya ng paglapat ng mga labi niya rito. It was as if a bomb exploded inside him, rendering him incapable of making an informed decision. Bakit kasi hinalikan pa niya ito? Kung sa bagay, noon pa naman siya natatakam na gawin yun. And feeling her soft lips against his made him lose control over his emotion. Nakadagdag pa siguro doon ng matinding kasiyahang dulot ng pagkakagawa niya ng awitin. Halos sumuko na kasi siya noon. Malapit na siyang mawala ng paniniwala na may ibubuga pa siya. And then almost in the blink of an eye, he was able to come up with something that he knew would be a winner. Sa sobrang saya niya ay tila nagkaroon siya ng heightened awareness. Dahil doon, kaya para siyang mababaliw
sa nararamdaman niya ngayon habang magkalapat ang mga labi nila. He missed her. She was gone barely a day, and yet, when he saw her arrive, the sun seemed to shine more brightly, chasing away all those shadows from his heart and mind. At ngayon na nasa mga bisig niya ito, ay parang ayaw na niyang pakawalan ito. Kung pwede lang, ay habang buhay na niyang ikukulong ito sa isang mahigpit na yakap. Ito ang kanyang naging inspiration. Walang duda roon. Dahil dito, kaya niya nagawang lumikha ng awitin na kahit sa pandinig niya ay tila tunog na bago, kakaiba at napakaganda. Katulad ng sariwang kapaligiran na bumuhay uli sa kanyang talento. Ito naman ay nantig sa kakaibang paraan ang kanyang puso. It seems she had brought his heart back to life. It was an awesome feeling. Why he had great trouble fighting. Sa dami ng mga nakaugnayan niya ay tila nang hinawa na siya sa pakikipagrelasyon dahil mababaw lang ang lahat ng mga yun. These relationships just left him feeling as empty as before. But there was really something fresh and new that what was happening to him at the moment. Parang handa na uli siyang maniwala sa pag-ibig. Get serious man, may nagprotesta bahagi ng pagkatao niya. Nakagawa ka lang ng kanta kung ano-ano na ang pinag-iisip mo. May counter-protest siyang nadama mula sa isa pang bahagi ng pagkatao niya nang pakawalan na niya ang dalaga pero hindi na niya muna pinansin yon. This is a big deal, right? Sabi nito sa kanya. Sandali pa siyang napatitig sa mga labi nito na ngayon ay namula-mula at tila bahagyang namamaga dahil sa halik na pinagsaluhan nila. Muntik pa siyang matukso na muling hagkan ang mga yun. Yes, it is a very big deal. Pahayag niya pagkatapos pilitin ang sarili na humakbang palayo rito. Kung hindi niya gagawin yun, ay baka hindi na niya makayanan ang panunukso ng kalooban niya. Ibig sabihin ba nito ay tapos na ang El Nino sa puso mo? Tanong nito. I hope so. Ganti niya. Thanks to you. To me? Parang nagulat ito. Yes, to you. Sagot niya. So how was your trip? Iniba na niya ang topic. Okay naman. Maganda pa ang kondisyon ng gusali. Counting repairs lang ang kailangan. I need to go back to the city, pahayag niya. Imimix ko ang kanta at magpapadala ako ng kopya sa agent ko para may parinig niya kay Tiffany. Okay. Mukhang nalungkot ito at siya man ay ganun din ang naramdaman. Kung aalis siya, ay magkakahiwalay na naman sila. Would you like to come with me? Babalik din naman agad ako dito. Natagpuan na lang niyang niyaya niya ito. Medyo natin siya sa pag-aatubili nito. Laking gulat din niya sa tindi ng pagtutol ng kalooban niya sa ideyang tatanggi ito. Sige ba? Kulang na lang ay mapayaho uli siya sa pagpayag nito. Okay, that's it. Ani alto nang lumabas ito mula sa recording booth ng studio. Halos kalahating araw din ang ginugol nila roon. Bukod kasi sa vocals ay kailangan pang imimix nito ang iba't ibang instrumentong gagamitin sa awitin. Kung nasa bahay raw nito ito sa Amerika, ay hindi na niya kakailanganing umupa ng studio. May sariling mga kagamitan nito at nakasit up sa basement ang mga yon. Napakabusisi pala ng prosesong yun. Natuklasan ni Daphne. Pero naaliw rin siya sa panonood. It was nice seeing him to engross in what he was doing. At halata rin niya sa kilos nito natutuwa ito sa ginagawa kahit pasasaksakan ng busisin yun. I want to take you to a very nice restaurant but I can't think of anything better than what I have in mind. Anito nang nasa sasakyan na sila. What do you have in mind ba? Tanong niya. Tumingin ito sa kanya saka ngumiti. I want it to be a surprise. Ipinandar na nito ang sasakyan. Maya-maya ay huminto sila sa tapat ng isang restaurant. Wait here. I'll just be a sick. Anito.
Paglabas nito ay marami na itong dala. Pinaandar uli nito ang kotse at sa pagkakataong yun ay hindi na sila nag-stop over kung saan. Dire-diretso na sila at nang pumasok sila sa SLEX ay nahulaan na niya kung saan sila tutungo. Babalik tayo sa San Nicolas? Gulat na tanong niya. Ayaw mo? Ganti nito. Hindi sa ayaw pero malayo-layo rin yun. Pwede na palipas na lang tayo ng gabi sa Maynila. I like that place, sabi nito. And I long to be there, especially at a time like this. Ngumiti siya sa kanya inabot ang palad nito. She knew exactly what he meant. Ganun na ganun din kasi ang nararamdaman niya. Sa maikling panahon ay naging napaka-espesyal na sa kanya ng lumang bahay kaya gusto niyang makabalik agad doon. Ginagap niya ang palad nito. Bumaling ito saglit sa kanya, gumanti ng pisil sa kamay niya. Sa kanyang dinala sa bibig nito. Likod lang ng kamay niya ang hinalikan nito pero sapat na yun para magtayuan ng lahat ng balahibo sa katawan niya. Pagdating nila sa lumang bahay, ipinaakyat muna siya nito sa kwarto niya. Tatawagin na lang daw siya nito. At pagkalipas lang ng kulang-kulang 20 minutos ay sinundo na siya nito sa kwarto. He led her down the steps and towards the dining room. Napasinghap siya pagkakita sa nakagayak na misa. May kandelabra doon kung saan ilang kandila ang nakasuksok. May kandila ring may iba't ibang laki at sukat ang nagkalat sa paligid. Parang nakasindi na rin ang mga yon. Dahilan para mapuno ng mabangong samyo ang hangin. May bulaklak sa crystal vase at nakaayos na ang place settings para sa 2 tao. May malaking ice bucket na puno ng yelo ang nasa sideboard. Nakalublob doon ang bote ng champagne. This is a very special night and it calls for a celebration, sabi nito. And celebrate they did. Naubos nila ang pagkain at halos masaid ang laman ng bote ng champagne. Pagkatapos nilang maghapunan ay dinala siya nito sa bulwagan kung saan ito madalas maglagi. Nakasitap doon ng portable speaker, kinabit nito ron ang iPad nito at pagkalipas ng ilang sandaling pagpindot-pindot nito ay umalingaw-ngaw ang panimulang mga nota ng awit na nilikha nito. You haven't heard the finished product, Anto. Habang nakikinig siya ay nararamdaman niyang nag-init ang sulok ng mga mata niya. Mas maganda na ang kanta ngayon na mix na yon. And the words tugged at her heart so much that she felt like crying. Para bang sinasabi ng kanta ang damdaming nasa mismong puso niya ng mga sandaling yun. Wari ay sinasantinig niyon ang mga katagang hindi niya magawang isiwalat sa lalaking kasama niya. Kinabig siya ni Alton hanggang sa mapasandal siya rito. You were my inspiration, my muse, bulong nito sa kanya at kasunod ng paglapit ng bibig nito sa tainga niya para bulungan siya ay dinantayan siya nito ng halik sa pisngi kapag kuwan ay sa liig. A thrill like nothing she had ever felt before coursed through her veins. Napakalakas ng kuryenteng naglalakbay sa sistema niya at napaigting ng kiliting sumasabay ron. Hindi na siya makatiis, humarap siya rito at pinagmasdan ang mukha nito. Isang ungol ang kumawala rito nang maglapat ang mga katawan nila. Naunawaan din agad niya ang rason dahil nadama niya ang patunay ng damdaming ginising niya rito. Napasinghap siya pero natuwa rin siya. She felt a heady sense of power because of the feeling she had managed to arouse in him. Isa iyong damdamin na tila kapareho nang bumabalot din sa kanya ng mga sandaling yun. She sighed, breathing in the wonderful meal scent that was his alone.
Ramdam niyang mainit na hininga nito sa kanyang pisngi, pati na ang tila hindi mapakaling paglilimayon ng mga kamay nito sa likod na tigiliran niya. Maya-maya pa, tila hindi na ito nakakapagpigil. Nagsimulang bumaba ang ulo nito palapit sa kanya. Wala ni katiting na protesta ang kumawala sa kanya bago tila kusang pumaikot ang mga braso niya sa liig nito at sinalubong niya ng walang pangingimi ang palapit na mga labi nito. Time lost all meaning when they came together. The kiss they shared deepened, making her forget everything else except the need to be in his arms. She wanted this, needed this with all her heart, because she loved him with all her heart. Muli siyang nakadama ng kaba sa ideyang iyon, pero mabilis yung itinaboy palayo ng mainit na halik nito na tila nakaambang tumupok sa kanya. Hindi na masyadong malinaw sa kanya ang mga sumunod na pangyayari. Basta ang alam niya, kahit pa may idea siya sa mapipintong mamagitan sa kanila, ay tila nawala ng lahat ng kakayahan at ang pagnanais niya na tumanggi. Maliwanag na ang paligid nang dumilat si Daphne. Sandali siyang nanibago nang madama niyang may katabi siya sa kama. Pero iglap din lang ay naalala niya ang nangyari ng nagdaang gabi at kasunod niyon ay pinuno siya ng kaligayang hindi niya kayang ilarawan. Sinulyapan niya ang katabi niya, ang lalaking natutuhan niyang mahalin nang hindi niya namamalayan. Yes, this was the love she had been longing to feel. She was certain of that. Ayun ang hinahanap niya noon, na hindi niya makapasa sa sarili niya kahit pa pinipili niya. Good morning! Ang nakangiting mukha ni Alton ang nabalingan niya, at nawari niya na totoong-totoo ang sinabi nito. It was ended a very good morning, at lalo pa yung naging good nang gawaran siya nito ng halik sa mga labi. Daphne and Alton spent the whole day just longing around. Namasyal sila sandali nung umaga pero parang nagkatamara na rin sila sa dakong huli. They made no more plans for that day, and it seemed they both wanted the same thing. And that was to be together. Payapa at kontento ang kalooban ni Daphne kahit magkasama lang sila nito. Tuwing mapapatingin siya rito, lalo kapag nagtatama ang kanilang mga mata, ay sumisirko ang puso niya. Pagdating ng gabi ay muli silang nagsalo sa isang romantikong hapunan. Home cook na ang ulam nila at hindi yun konsensosyal ng mga binili nito, pero dahil siguro kasalos niya ito, ay napakasarap pa rin sa panlasa niya ang kinain nila. At muli ay nagsalo sila sa mga tagpong tila tumunaw sa lahat ng mga buto niya sa katawan, pati na sa kahuli-hulihang balakid na iniharang niya noon sa puso niya, para hindi magtuloy ang pagkahulog ng loob niya kay Alton. Pagkatapos ng mainit na mga sandali ay nakatulog siya na may ngiti sa mga labi. Ang himbing ng tulog niya. Proibay niyon ang matingkad ng sikat ng araw sa labas ng bintana nang dumilat siya. She stretched her arms and legs and felt a wonderful glow spread throughout her body when she realized why she felt quite sore. Nang bumaling siya sa tabi niya, ay nadiskubre niyang nag-iisa na lang siya sa kama. Medyo disappointed siya. Mas masarap kasi kung magigisnan niyang nasa tabi pa niya si Alton. Excited na agad siyang makita ito, mayakap. Those last 2 days had been like heaven. Hindi niya inakalang pwedeng mahulog ang loob niya sa isang lalaki ng ganong kabilis, pero nangyari na nga. Hindi niya inakalang maaaring maging ganon kasaya ang isang tao, pero yun nga mismo ang naramdaman niya. Bumangon na siya.
Hinagip niya ang roba na nakasabit sa gilid ng kama at iyon na muna ang isinuot niya bago siya lumabas ng silid. Alton, tawag niya rito habang naglalakad siya pababa ng hagdan. The house was so quiet. Parang wala ito roon. Pwedeng nainip ito sa kakahintay na magising siya. Pwedeng nainip ito sa kakahintay na magising siya at naglakad-lakad ito. Tumuloy na lang muna siya sa kusina. Kung naglakad-lakad man ito, ay mas magandang may naghihintay ritong almusal pagbalik nito. Pero bago pa siya makarating sa kusina, ay sinalubong na siya ng mabangong amoy ng nilulutong pagkain. Nakaharap sa gas tube si Alton nang datnan niya ito. Sa misa ay may nakahain ng scrambled egg, hotdog at tapa. Mukhang nagsasangag na lang ito ng kanin. Walang salitang lumapit siya rito. Niyakap niya ito mula sa likuran. Humarap ito at isang maalab na halik ang iginawad sa kanya. Natatawa siyang kumalas dito. Hindi pa ako nagtutoothbrush, biro niya. Don't worry, your breath still smells sweet as you are. Hinawi nito ang ilang hibla ng buhok na tumabing sa mukha niya. Bolero, mahina niyang hinampas ang dibdib nito. Hindi kita binubula. In fact, I was kinda hoping you'd wake up already. 'Cause I miss you. Asos, talaga naman over. Bulalas niya, pero para naman kinikiliti ang buong sistema niya sa mga pinagsasabi nito. She loved the guy, no doubt about it. Head over heels na nga yata ako pag-amin niya. Hinalikan ulit siya nito pero naudlot yun nang umangalingaw-ngaw ang tunog ng telepono. Oh, sorry. I have to take days. Anito, pagkatapos siyang pakawalan nito. Pakituloy yung sinangag. Pinisil pa nito ang pigi niya bago ito lumayo sa kanya. Hello? Narinig niyang sabi nito. Mukhang nagtungo ito sa sala dahil humina ang boses nito. Malakas na pagbulalas ang umagaw ng pansin niya mula sa paghahalo niya ng sinangag. Napatingin siya sa direksyong pinagmulan yun. Are you serious? Come on, man. You're putting me on. Tuluyan na niyang nakalimutan ang pagsasangag na curious siya sa kung ano ang ikina-excite ni Alton. Pinatay niya ang kalan saka siya matamang nakinig. You really sure about that too? Wika nito. I can't believe this. Tiffany loved the song. That is so great. And yes, I knew it was one of my best songs ever. Oh, how excited is she? Natahimik ito. Wow! She must be pretty excited if she wants to start recording immediately. Natahimik na naman ito. Hula niya ay nakikinig ito sa kausap. That soon? Well, sure. I can be there after tomorrow. Yeah, I agree. It could be the break I've been waiting for. Sure, no problem. Habang nakikinig dito ay parang may malamig na tubig na bumubuho sa kanya. I'll make the travel arrangement ASAP. Of course. What had she expected? That she would stay with her forever? Medyo ganon nga siguro. Dahil sa sasayang sandaling pinagsaluhan nila ay may nakalimutan siyang napakahalagang bagay. Wala sa Pilipinas ang buhay nito. She had been walking on air with her head up in the clouds, but what she heard him say was a reality check. They belong in different world. Masyado siyang nag-enjoy sa pagkakasama nila
kaya hindi muna niya pinansin ang bagay na yun. But now, playtime was over. Aalis na ito at hindi niya alam kung paano tatanggapin yun. Nandun pa ito kasama pa niya, pero noon pa lang ay para nang binabaklas ang puso niya sa pangungulila niya rito. Daphne, napatulala pala siya. Nang tawagin nito ang pangalan niya ay saka lang niya nawari iyon. Pagkatubili ang nagbabakas niya sa anyo nito. I heard, anya para hindi na ito mahirapang mag-isip kung paano sasabihin sa kanya ang balita. Pinilit din niyang miti kahit parang mabibiyak ang mga labi niya sa ginawa niyang yun. Congratulations, pinasigla niya ang tinig. It could be what I have been waiting for, saad nito. I know, wika niya. Nagbantang bumalong ang mga luha niya pero pinigil niya yun. It's great. Oh, Daphne, mabilis na nakalapit sa kanya. Ito. Saka siya ipinaluop sa mga bisig nito. I have to fly back to the States. Tiffany wants to start recording the song. Gusto rin daw niyang maisama yun sa line-up ng kakantahin niya sa concert tour niya. It's wonderful, Anton, sabi niya. And she meant it. Wonderful talaga yun. Para dito, para sa karira nito. Pero para sa kanya at sa puso niya, isa yung napakalaking trahedya. But it is not about you. Paalala niya sa sarili. Dahil kung tutuusin ay wala naman silang malinaw na ugnayan nito. She could just be a fling for all she knew. Sinapo nito ng mga kamay ang mukha niya at mataman siyang tinitigan. This is not goodbye. You know, ano ito? I know, sagot niya, but it is. Tahimik na lang na dugtong niya. Of course it was. Hindi lang sa distansya malayo ang Amerika. It was really an entirely different world. At ang buhay nito roon ay ibang-iba sa buhay nito sa Pilipinas. Bakasyon lang ang pakay nito sa bansa. A very brief one of that. At ngayon ay tapos na ang pagbabakasyon nito kaya alis na ito baon ang mga gandang alaala. Kasama na siguro siya roon. Iyon lang siya. Isang magandang alaala. But at least, she was a happy memory. Don't cry. Nang punasan nito ang daliri nito, ang pisngi niya ay saka lang niya nawari na umiiyak na pala siya. Wow, wala ito. Lumayo siya rito at siya na ang mismong pumalis sa mga luha niya. Nagtatalo ang kalooban ni Alton. He was happy, deliriously happy, because of the news he just received. Napakalaking pangalan ni Tiffany sa music industry, hindi lang sa Amerika kundi sa iba pang bahagi ng mundo. Kung gano'n, ang isang obra niya ay masasama sa album nito at isasama pa di umano sa line-up ng mga kantang balak nitong awitin sa nalalapit nitong concert tour, ay napakalaki ng magagawa niyon sa pupugak-pugak niyang career. It could very well be the comeback break he was waiting for. Dahil doon, kaya nag-uumapaw sa kaligayahan ang puso niya. But that would mean going back to the States and resuming the life he left there. Iiwan na niya ang San Nicolas at si Daphne. Dahil doon, kaya parang kinukurot ng pino ang puso niya. What is she to you? Napapikit siya dahil sa tanong na yun. She meant a great deal to him. He was sure of that. Kung sapat yun para talikdan niya ang buhay niya sa Amerika, yun ang hindi niya masasagot. Lalo pa ngayon na nasa kanya na ang pagkakataong bawiin ang dating kinang ng kanyang pangalan. The song he wrote for Tiffany was not just a fluke. Hindi siya siniswerte lang kaya nagawa niya yun. He was back.
Ramdam niya ang pagdaloy ng creative choices niya na dati ay natuyot ng husto. Noon pa lang ay naglalaro na sa diwa niya ang idea para sa iba pang kantang susulatin niya. He was on the verge of a big comeback, and yet he wasn't 100% happy about it, because deep in his heart he knew he was leaving something behind that had become precious to him. It is not forever, isn't it? He knew very well how the glitz and glitter of the world he would be coming back to had a way of making everything else seem unimportant. Makulay mabilis ang mundong gagalawan niya sa susunod na mga linggo. Baka nga mga buwan pa, at hindi malayong matangay uli siya ng agos. He had lived in the world before, and he had enjoyed it. Paano kung gaanon uli ang mangyari? Ipinilig niya ang ulo niya. Wala pa man ay ang dami na niyang pinoproblema. This is your break. Not many people get the second chance to reach out with both hands and take it. You idiot. Utos niya sa sarili niyang magbabalak payatang mag-uurong sulong. Iginala ni Daphne ang paningin sa lumang bahay na pinuntahan niya, tulad ng madalas mangyari mula nang magkahiwalay sila ni Alton. Parang may pumiga sa daluyan niya ng hangin nang makapasok siya roon. Old houses brought back memories of the time they were together. Ayaw man niya i-entertain ang mga alaalang yun, ay nagugumiit pa rin yun sa diwa niya. Gigil niyang pinunasan ng dala niyang panyo ang sulok ng mga mata niya. May iyak na naman ba siya? Nakakainis naman. 2 buwan nang nakalilipas mula nang umalis si Alton, pero kung ang pakiramdam niya ang pagbabasihan, ay para bang kahapon lang nangyari yun. The pain was still so fresh, so raw. Tama na yan, humugot siya ng hininga. Kaya sa pilitan niyang itinuon ang pansin niya sa trabahong dapat niyang gawin. Hindi na niya ito inahatid sa airport. Hindi na nga siya sumama sa pagluwas nito. She hated saying goodbye, especially when she knew it could very well be forever. Wala rin silang pinag-uusapan tungkol sa kanila. Nagtangkas siyang ungkatin ang bagay na yun, pero paiwas ang pagsagot nito, kaya hindi na niya ipinilit yun. Ganun pa man, hindi siya nakatiis na huwag subaybayan ang balita tungkol kay Tiffany sa internet. Nabanggit nga roon ang pagkakaroon nito ng bagong album, at sa paglakad ng mga araw ay lalong nawala ang pag-asa niya. Natatawagan man lang siya ni Alton. May ilang articles kasi na nabanggit. May litrato pang ang kalakip ang iba sa mga yon, at sa 2 pagkakataon ay nakunan ito na may babaeng nakakapit sa mga braso nito. It was so easy for her to imagine the kind of woman who must be buzzing around him by now. Paano pa siya maalala nito kung ganun kagaganda at kasopistikada ang mga umaligid at naglalambiting dito? Inasahan niya ang ganun, pero masakit pa rin pala. But she had no choice but to move on with her life. Isinulat niya sa notebook na dala niya mga obserbasyon niya sa lumang bahay. Doon niya ibabase ang magiging rekomendasyon niya sa foundation. Patapos na siya sa ocular inspection nang makatanggap siya ng tawag. Nang makita niya sa screen kung sino yun, ay natigilan siya. Nag-atubili pagkatapos niyang humugot ng malalim na hininga, ay pinindot na niya ang buto na tatanggap sa tawag. Napatingin sa tangan niyang baso si Alton. Halos masaid na ang laman ng kulay, gintong likido na laman yun. Kung nakailan na siya yun, hindi na niya mabilang. Hindi pa naman siya lasing, pero may tama na rin siguro sa kanya ang alkohol na umiikot sa kanyang sistema. He started drinking last night at a party thrown by Tiffany.
Isa yun sa hindi na mabilang ng mga parties na idinaos dahil kasali yun sa publicity hype ng ilalabas na album nito. Pagkatapos may record ng sikat na mga awit, ang kantang isinulat niya ay nagbalak siyang bumalik sa Pilipinas. But something kept coming up. Tama ang hula niya. Hindi sa kantang naisulat para kay Tiffany nagwakas ang lahat. Naging instrumento nga ang naturang awit para matanggal ang mental block na nagpatayo sa creative choices niya. Ngayon ay tila binalik siya sa panahong para siyang gripo sa bilis na makabuo ng kanta. Ilang agents na ng mga kilalang singers ang kumunisyon sa serbisyo niya. And he was able to deliver. Kaya ang plano niyang pag-uwi sa Pilipinas ay maya't mayang nauudlot. He should be deliriously happy. Iyon ang pinapangarap niya, pinakaasam-asam ng mga panahong tila pinagtaksilan siya ng talento niya. And he was happy, but somehow, the parties lost their glitter and the accolade he receives. Although they still warm his heart, couldn't seem to fill the void that had opened up inside him. At ikinagulat niya yun. The life he led now was more colorful than before, and yet even the dizzying array of activities weren't enough to make him forget that brief moment in his life when he returned to the land of his birth. And the lovely woman, so willing to fill his empty nights, weren't enough to make him forget that one particular woman who had given him a glimpse of what he could have na sa beachfront house niya siya ng mga sandaling yun. Mula sa party na ginawa sa Malibu Beach, na kinaroroonan ng isa sa mga bahay ni Tiffany, ay doon siya tumuloy. Hindi na siya nakatulog at pinalipas niya ang magdamag na nakaupo lang sa deck at nakatanaw sa dagat. As he saw the sunrise, he could imagine himself sitting there for years to come, watching the same sunrise alone. At ang kahungkagang nadarama niya ay lalo pang tumindi. Lumaki hanggang sa parang sakop na yun ang buong pagkatao niya. This is so ridiculous, bulalas niya sa isip. Napatayo siya at ang basong tangan niya. Pagkatapos niyang sulyapan yun, ay ubod lakas niyang ibinato sa karagatan. Yes, ma'am. Nasa akin na mga dokumento. Napapirmahan ko na. May kausap si Daphne sa cellphone niyang habang naglalakad siya palabas ng bahay. Galing siya noon kina Helen Villamonte para papirmahan ang mga papeles na formal nang nagto-turn over ng pangasiwa ng ancestral house ng asawa nito sa Primo Cultura. Ay yung unang set ng dokumentong ipinadala niya sa courier service ay nawala, kaya para maiwasan ang delay ay siya na lang ang sumadya sa tirahan nito. I'll be going straight back to the office, ma'am, para maproseso na ang mga kailangan. Ang immediate supervisor niya ang kausap niya. Okay, ma'am, I'll just see you there. Paalam niya rito. Bumaling siya kay Helen. Lalakad na ako. Bye. Paalam niya. Pagkuha niya, tumuloy na siya sa gate at hinila iyon palabas. Naudlot ang paghakbang niya nang muntik na siyang mabangga sa taong nakatayo sa labas ng gate. And then her heart turned over in her chest when she realized who was standing there. Si Alton. Saya ang unang nadama ni Daphne. He was back. Pero hindi rin niya napigilan ang agad na pag-ahon ng galit sa dibdib niya. Hindi siya tinawagan nito nang nasa Amerika na ito. Yun ay kahit pa napakaigting ng pangako nito na iyon ang unang-unang gagawin nito pagdating nito roon. And then later on, she discovered why. Nagpapakasasa na ito sa atensyon ng iwan kong ilang mga nagagandahang babae. Aasa ka pa kasi.
Bakit nga ba siya umasa pa? Wala nga silang malinaw na ugnayan nito. They made love, and that meant a big deal to her. Pero malay ba niyang kung pareho ang pananaw nila ni Alton sa bagay na yun? Malamang na hindi, mukhang hindi. Base sa ikinilos nito, mas posible na fling lang ang turing nito sa kanya, one of the many women who were itching to have him. Oh, Alton, ikaw ba yan? Boses ni Helen ang pumukaw sa tila pagkakahulog ng diwa niya sa malalim na balon. Yeah, it's me. Kailan ka pa nagbalik? This is so sudden. Ani Helen. I arrived a couple of days ago. I want to talk to you about the house, sabi nito. But before that, bumaling ito sa kanya. Parang malulunod siya sa tinging ipinukol nito sa kanya. Muli nga ay nakalimutan niya yata kung paano magsalita dahil nanatili siyang nakamaang lang dito. Daphne, nang marinig niya ang isa pang tinig ay saka siya natauhan. Jake? Napatingin din si Alton sa lalaki. Napakunot noo ito. Malamang na naalala nito ang pangalang sinambit niya. Lumipat ang mga mata nito sa kanya. Kapag kuwan ay bumalik yun sa lalaki, tila humihingi ito ng paliwanag base sa tinging ipinukol nito sa kanya. Jake, si Alton. Alton si Jake. Mabilis ang pagpapakilala niya sa dalawa. May gusto pa sana siyang dagdag tungkol sa presensya ni Jake sa buhay niya, pero napaisip din siya. Dapat pa ba niyang gawin yun? Alton had been in the country for a couple of days. Ayun yun dito mismo. At hindi siya tinawagan nito. Kagaya ng hindi na ito nagtangkang makipag-communicate sa kanya magmula nang lumipad ito pabalik sa Amerika. Kung hindi pa nga siguro na tiempohang nandoon siya sa bahay ng hipag nito, pagpunta nito ay baka hindi niya malalaman na umuwi ito sa Pilipinas. His message should be loud and clear to her. He didn't want to have anything to do with her anymore. Kaya bakit pa siya mag-i-effort na magpaliwanag dito? Tapos ka na ba? Shall we go? Baling sa kanya ni Jake pagkatapos itong makipagkamay kay Alton. Oo, tapos na ako. Tayo na. O paano, mauna na kami, sabi niya kay Helen. Siya unang tumingin. Kapag kuwan ay kay Alton. Nice seeing you again. Mauna na kami, sabi niya rito, at sumunod na siya kay Jake. Gustong gusto niyang lingunin si Alton, pero pinigilan niya ang sarili. Hindi na dapat balikan ng tanaw ang isang taong mas tamang maging bahagi na lang ng kanyang nakaraan. You're awfully quiet, puna ni Jake nang nasa sasakyan na sila. Bumaling siya rito. It's not gonna work out. Pahayag niya. Napatda ito. Nagtatagi sa mga bagang na tiling diretso ang tingin nito sa windshield. I know, pabuntong hiningang wika nito pagkalipas sa ilang sandali. Dati ay tumawag ito sa kanya, and that day, she felt it was time to face the music to settle the issue once and for all. Nakiusap ito sa kanya na magkita sila. He was begging her to give him a second chance. Noong una ay tumanggi siya pero mapilit ito. Sa dakong huli ay naisip niya na baka nga iyon lang ang kailangan nito para matanggap na hindi na sila uobra. Ang magkaroon nito ng pagkakataong sumubok uli. Only then would he realize that it was really over between them. Kaya pinagbigyan niya ito. Halos isang linggo pa lang ang nakakalipas mula nang magkakabalikan sila at siya ay naghihintay na lang ng tamang panahon para makipaghiwalay uli nito for good this time. The moment came unexpectedly, pero mukhang kahit ito ay narating na rin ang conclusion na wala silang babalikan because they didn't have anything much going on in the first place. Saan kita ihahatid? Anito sa tinig na nagpapahiwatig ng pagsuko. Sa office na lang. Okay.
Pagdating nila sa opisina ay hindi na siya nito ipinagbukas ng pinto. Hindi na rin niya hinintay na gawin nito yun. Umibis na agad siya ng sasakyan. Pagsara niya ng pinto ay humarurot na palayo ang sasakyan. Sandali niyang tinanaw ang paglayo niyon. Kapag kuwan ay naglakad na siya papunta sa pinto ng opisina ng foundation. Her heart felt so heavy. Sa loob ng maikling panahon ay magkasunod na wala sa kanya ang dalawang lalaking nagkaroon ng mahalagang papel sa buhay niya. With regard to Jake, she felt it was a release not just for her but for him as well. Pareho silang nakalaya. Pero iyong pagkawala ni Alton, kahit pa sa palagay niya ay hindi ito naging kanya sa totoong kahulugan ng salita, ay matindi ang epekto sa kanya. Hanggang ng mga sandali yun nga ay parang may pana pa rin nakatarak sa puso niya. Seeing him again made her realize how much he meant to her still. Tumuloy na siya sa opisina para ipasa ang mga dokumentong hinihingi sa kanya. Mula sa bahay ni Helen ay sa airport na tumuloy si Alton. Saan pa ba siya papunta? Kung ang isa pang pakay niya sa pag-uwi sa Pilipinas ay wala nang saysay gawin. Totoo ang sinabi niya kanina sa hipag niya. Ang tungkol sa bahay ang pakay niya rito. He was prepared to offer her a lot of money to buy the house. Yun nga siguro ang dapat niyang ginawa noon mamamatay siguro dun. Pero marami rin naman siyang issues tungkol sa naturang bahay. He didn't feel worthy of it. Isa pa, nasa States na nga ang buhay niya. May balak siyang bumalik sa Pilipinas pero matagal na panahon pa siguro ang lilipas bago mangyari yun. Kaya bakit pa niya aabalahin ang isip niya tungkol sa bahay na yun? But the house took on an added meaning because it was there that he was able to write songs again. Doon din siya unang nakaramdam ng emosyong tema na mga isinusulat niya pero hindi pa pala niya lubos na nadarama ang pagmamahal. He felt it there even though he didn't recognize it at first and then later didn't want to acknowledge it. Matagal-tagal na siya sa States. Nang sa wakas ay magawa niyang tanggapin ang katotohanan na nag-iba na ang pananaw niya. Hindi na ang karera lang niya. Kahit pa nga ang major comeback niya ang nagpapaikot ng mundo niya, it was not enough anymore. He wanted something else. Si Daphne. So he flew back to the country only to find out that he was too late. Nakilala agad niya ang pangalang sinambit nito ng balingan nito ang lalaking lumapit sa kanya. Jake, her ex. Well, he was no longer her ex from what he could gather. Mukhang nagkabalikan na ang mga ito. Muntik na siyang mapaiyak nang na-realize niya kung ano ang nangyayari. Parang hindi niya makayanan ang sakit na gumuhit sa dibdib niya. It felt as if he was having a heart attack or something. Mabuti lang at nagawa niyang huwag ipahalata yun. Nakaya pa nga niyang makipag-usap kay Helen na tila walang bigat na nakakadagan sa dibdib niya. Hindi na niya itinuloy ang alok dito na bilhin ang bahay. Inunahan na siya nito na nagkapirmahan na ng dokumento at kunwari na lang at ayaw na niyang magkaroon pa ng usapin. Bukya siya sa dalawang pakay niya sa pag-uwi sa bansa, kaya ngayon ay ano pa bang dapat gawin kundi ang bumalik sa bansang itinuturing niyang tirahan sa mahabang panahon. There was nothing more him in the Philippines. Tinawag na ang flight niya at walang pag-atubiling naglakad siya papunta sa boarding area. Kanina pa nakatulala sa kisame si Daphne. Pinipilit niyang matulog pero parang malabong mangyari yun. Dapat nga siguro ay hindi na siya nagpasyang magpalipas ng gabi sa bahay na yun.
Para lang niyang inasinan ang nagnanaknak na sugat sa ginawa niyang yun. Nasa lumang bahay siya ng mga Villamonte. Nag-last minute check siya dahil ang susunod na hakbang na ay ang pagpasada ng maintenance team ng foundation para i-repair ang mga dapat i-repair. Kinunan niya ng mga larawan ng mga bahaging sira para may before and after pictures sa files nila. Maliwanag pa naman nang matapos siya, pero bigla-bigla siyang nagpasya na bukas na luluwas. Gusto niya magpaalam sa bahay, pati na rin siguro sa mga pangarap at ilusyong nabuo habang nandoon siya noon. Mga kaiklayan yon na pinagsisisihan niya ngayon dahil ayaw niyang dalawin ng antok. Nanigas siya sa kinahihigaan niya nang marinig niya ang maingay na paglangit-ngit ng pinto. At para siyang ibinalik sa panahon noon kung saan unang nagtagpo ang mga landas nila ni Alton sa bahay na yun. But it couldn't have been him who opened the door. Nabanggit sa kanya ni Helen na pabalik na sa Amerika ang lalaki ng tawagan niya ito para abisuhan na sisimulan na ang repairs sa bahay. So who could it be? Baka sa pagkakataong yun ay totoong intruder na ang pumasok. Maingat na bumangon si Daphne at lumabas ng kwartong kinaroroonan niya. Pero sa pagkakataong yun ay hindi na niya pinagdiskitahan ang puong si San Jose. Wala na rin siyang balak mambambo. What she planned to do was to head straight for the main door if the opportunity presented itself. Hindi na niya balak harapin ang kung sino mang nangahas na pumasok sa bahay. Hindi na nga niya siguro alamin kung sino yon. Alam na niya ang pinakamalapit na kapitbahay at doon siya pupunta kapag naggawa niyang kumaripas ng takbo. Ilo sa komedor ang nakasindi. Naninag niya ang figura pero paakyat na yon sa hagdan. And there she was with no weapon in her hands. Bumalikwas siya at akmang tatakbuli paakyat pero may humagip sa braso niya. Daphne! Kahit siguro hindi siya hawak sa braso ay hindi rin niya maitutuloy ang pagtakbo niya. At nang balingan niya ito ay natuklasan niyang hindi siya pinaglalangan lang ng mga taingan niya. Kahit may kadiliman ay naninag pa rin niya ang mukha nito. Alton, may iba ka bang hinihintay? May bakas na pait ang tinig nito. Wala. Akala ko nga magnanakaw ka. Kung sa bagay, magnanakaw ka nga, ninakaw mo ang puso ko. Dagdag niya sa isip. Che, ang arte mo, sita niya sa sarili. Lagi mo na lang ba akong pagkakamalang masamang loob, anito? Kung palagi kang basta na lang papasok sa bahay nang walang abiso at sa kadiliman pa ng gabi, baka nga, ganti niya, napailing ito. Hindi siguro tayo dito dapat mag-usap. Nasa gitna tayo ng hagdan at madilim pa, na wika niya. You're right, anito. Iginaya siya nito pababa. Nanatili siyang nakatayo sa puno ng hagdan. Samantalang ito ay tinungang switch sa komedor. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya nang bumalik na ito sa tabi niya. Alam ko na bahay niyo ito pero nasabi sa akin ni Lynn na pupunta ka rito. I was kinda hoping I'd catch you here. Baka sakaling kung dito kita makakausap ay may mas mapala ako, anito. Akala ko bumalik ka na sa Amerika. I was on my way. Nasa airport na nga ako actually, pero nagbagong isip ko. Gusto nga kasi kitang makausap. Bakit? Imbis na sumagot ay hinagod nito ng tingin ang mukha niya. There was such hunger
and longing in his gaze that her knees started to tremble. Napasandal siya sa balustri ng hagdan dahil parang mapapaupo siya sa biglaang panlalambot. Alam ko huli na ako pero, just for the record, gusto ko pa rin iparating sa iyo ang nararamdaman ko, sabi nito. Nararamdaman ka dyan? Hindi na niya napigilan ang pag-angil dito. Kung ano man yung sinasabi mong nararamdaman mo, obvious ba na hindi yun sapat para alamin man lang kung buhay pa ako pagkatapos mong umalis ng bansa? You left the country and it was as if you had forgotten everything connected with it. Niha-niho wala akong naririnig mula sa'yo. At yun ay sa kabila ng pangako mo na tatawag ka pagdating mo sa Amerika. And then later I found out why. Mukhang masyado ka ng busy sa mga babaeng umaligid at nanlalambitin sa'yo. Siya na rin ang kusang tumigil sa pagtatalak ng mahinuha niyang napapangiti ito. Pinamayawangan niya ito. Pinagtatawanan mo ang katangahan ko? Ganun ba? Of course not. They say that hate is not the opposite love, and indifference is, and you're obviously not indifferent to me. So, baka ibig sabihin yun hindi ako in love sa'yo, ugok. With feelings ang pagpapahayag niya yun. Nalungkot naman ito. That's too bad because I am deeply, madly, and hopelessly in love with you. Hayag nito. Ewan ko sa'yo, yun ang makabagbag damdamin niyang ganti. Anong in love ba ang pinagsasabi nito kung ganong mukhang kinalimutan na siya nito habang sandaling tungtong ang mga paa nito sa America soil? Inaamin ko, ayoko lang nga sana mangyari yun, and for a while, I get confused. Para kasi akong hinihila sa magkasulangat na direksyon. One was pulling me toward the life I was hoping to get back, and the other was pulling me towards the only woman I've ever loved. Nalito ako, nagkatubili. Hindi ko pa nga alam kung totoo ang naramdaman ko o nahihibang lang ako. But these past months, after all those let's see and glamorous activities I was immersed in, I realized it was not the kind of life I wanted, not anymore. I mean, I could have a piece of it, but it won't make up my whole world. Mas gusto ko na makasama ka sa mundo ko, but you come back together with your ex, and I have no intention of pulling you apart once more. Gusto ko lang ipaalam sa'yo ang nararamdaman ko, and I have something for you. Wait, umalis ito sa tabi niya para pumunta sa sofa kung saan nakapatong ang bag nito. Naghalungkat ito ron. Here, anito nang lapitan uli siya, isa yung CD. Nangatugang kamay na ipinag-abot niya rito. That's the finished product, saad nito. Sinipat niya yun. May autograph pala yun ni Tiffany at may dedication pa. To Daphne, the love of Alton's life. I hope you'll be happy together. Best of luck, Tiffany. Yun ang nakasulat doon. You really are the love of my life. Hindi ko agad na relasyon, pero nang matanggap ko na yun, ay wala nang bawian. Nandito ka na sa puso ko. Anitong tinuturo pa ang dibdib nito. Hindi ka na mabubura dito kailanman. Should she dare believe him? Pero bakit ba ito magsisinungaling? But there's chick and I don't want. There's no chick. Putol niya sa pagsasalita nito. Of course there is. Nakita ko kayo at makinig ka nga muna at isinalaysay niya rito ang kwento nila ng ex niya. So ex mo pa rin siya, rather ex mo na uli siya.
Tila hindi makapaniwalang tanong nito. Mismo, ako, ano ang naramdaman mo para sa akin? Tila nagatubiling tanong nito. Imbis sumagot ay kinabig niya ito at hinalikan. Maalab yun. Matagal. Take a wild guess. Anya ng pakawalan niya ito. A wide grin made him look more handsome than ever. You feel something for me, Anito? Oo naman, hindi pa ba halata? Pero paano yung mga babaeng maligid sa'yo sa Amerika? At paano ang buhay mo sa Amerika? Those women are part of the package. Pero promise, hindi ko pinatulan ng kahit isa sa kanila. After I meet you, I stopped being that kind of guy. At yung tungkol sa buhay ko sa Amerika, well, I had my comeback. It's paid well, but it's not about the money. I have enough to live on. More than enough, in fact. At yung ibang business ko, pwede kong ipamahala sa iba. Kaya pwedeng dito na ako sa Pilipinas mag-stay sa isang kondisyon. Ano? Wait uli. Bumalik ito sa bag nito. Naghalungkat uli ito roon. Isang laptop ang inilabas nito. Pagkatapos nitong isit off, ang lahat ay kinuha nito ang CD na ibinigay nito sa kanya kanina. Isinaksak nito yon sa CD-ROM drive ng computer. Ilang sandali pa ay pumailan lang ang musikang nilikha nito. Tiffany's voice was nice and sweet. The lyrics tore at her heart and made her want to weep. Pero nang abutin ni author ang isang kamay niya kasunod ang pagluhod nito at ang pagtatanong ng "Will you marry me?" ay saka siya tuluyang napaiyak sa matinding kaligayahan. This man had not only intruded in her quiet, peaceful life. He had stolen her heart as well, pero kapalit niyon ay ipinadama naman ito sa kanya ang walang kaparis na kaligayahan na sa piling lang nito niya matatagpuan. Hindi na natuloy ang paglilipat ng pangangalaga ng lumang bahay sa foundation. Imbis ay binili na lang yun ni Alton mula sa hipag nito. Ito na rin ang nagpaparestore nito. Balak nila ni Daphne doon idadaos ang kasal nila sa sandaling matapos ang renovation yon. And Daphne could only thank her lucky stars for giving her an intruder that stole her heart, soul, and her whole being. Thanks for listening. Wakas na po. Subscribe po.